Yung annex sa Bangsamoro BOL ba na agreement, nakalagay doon yung normalization. Sa normalization na yon, it's a commitment of the Philippine government na titingnan na ma-normalize, ma-integrate yung mga former combatants, no, or decommissioned combatants. Na tinatanong dito kami kasi tinatanong namin kamusta ng buhay nila after they were given 100,000, no, sa bawat DC or decommissioned combatant. At dito kami sa Tawi-Tawi, natapos na rin namin ang Sulut saka yung Basilan, no. At yun nga, maganda naman yung mga naging resulta because those decommissioned combatants are of course happy with what the government is doing, but they're asking of course what next, no, anong sunod, no, pagkatapos doon. Kaya kami napunta dito is to ask ano pa yung gusto nila sa Philippine government, kasi yung commitment lang ng Philippine government hindi lamang pagbigay ng cash assistance, kundi paano ba talaga i-integrate, ibalik sila doon sa normal na pamumuhay. Kaya nga normalization yung tawag. So kailangan pa natin ng ibang intervention. It could be a livelihood, housing, education, or skills, no, through TESDA. So gumawa kami ng study, kaya mga social work yung kasama namin doon na pumunta. We were almost 80 of us, no, coming from Region 12. Kasi yung Team ACSD, although yung kapartner natin, no, yung BARM, hindi naman pwedeng sila yung mag-interview sa mga kasama nilang combatants nila, kasi ang BARM kasi it's in a point doon, mga MILF din, no? So, malamang mga kasama nilang combatants yung mga pinuntahan namin. So it be proper for the Philippine government na ibang agency ang mag-interview para makita talaga kung ano yung problema, no? Ano ibang kulang doon sa mga community. So anong mga distinct stories na impact sa kanila after nga nakatanggap sila ng decommission sila at nakatanggap ng livelihood? Unang-una, talagang gumanda yung buhay nila dahil sa kapayapaan, no? Iba nag-negosyo na at their own, iba talaga yung anak nila, nag-aaral na daw, namumuhay na dahil nga sa kapayapaan. That's the impact of peace. Yun namang sa amin, sa DSWD, there are a lot of those interviewed na talagang ginamit nila sa negosyo yung kanilang pera na natanggap, no? From having a sari-sari store, from capital for their seaweed farm, no? For buying bangka. Mayroon pa nga na ang kanyang negosyo ay doon sa Malaysia, no? Tapos dadalaan, of course, yung nga sinasabi always nila na mayroon pa bang kasunod kasi kulang yung naging kapital, kasi after receiving the 100,000, siyempre dami silang babayaran, dami silang pinagbigyan, mga anak nila, at ngayon ang natira para sa kanilang kabuhayan ay kunti na lang, at they need of course another capital sa negosyo nila. So meaning lumalaki yung kanilang negosyo.